Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na maaari kang kumita sa loob ng isang buwan ng halagang katumbas ng perang kailangang ipon ng isang buong taon? Alam ko ang iniisip mo, imposible yan. Para lang yan sa mga mayayaman. Hindi para sa akin. Pero narito ang punto, kung nabubuhay ka sa sweldo hanggang sweldo, kung ang ikalimang araw ng bawat buwan ay palaging mahirap para sa'yo, at palaging sobra ang gamit mo sa iyong credit card, ibig sabihin, hindi epektibo ang ginagawa mo. At paniwalaan mo, alam ko ng eksakto ang pakiramdam na yon. Kumita ako ng $4,000 sa isang taon, mga €4,000, at may utang na $6,000, mga €6,000. Ganun nga. Nasa ilalim ako ng utang. Sa edad na 26, 2 buwan lang ng high school, at walang karanasan sa negosyo. Walang bagay sa aking nakaraan na nagsasabing mababago ang buhay ko. Ngunit nang ibigay sa akin ng isang lalaki ang isang libro at sinabi, gawin mo ito ng eksakto, at makukuha mo ang gusto mo, nagpa siya akong subukan. Sa loob ng hindi hihigit sa 12 buwan, kumita ako ng $15,000 kada buwan, mga €15,000. Ako, isang dating marinero sa Navy na nagpalit ng langis sa mga gasolinahan. Paano? Iyan ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Naranasan mo na bang pakiramdam na ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo, pero tila ang pera ay dumadaan lang sa pagitan ng mga daliri mo? Parang may isang di nakikitang puwersa na humihila sa iyo pabalik, kahit anong sikap mo. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na lubos na nagbago ng aking pananaw sa buhay, at higit sa lahat, sa pera. Mayroong isang daloy. Isang tuloy-tuloy na agos, parang isang ilog. Sa isang panig, dinadala ka nito pataas, sa kayamanan, kasaganaan, kalayaan. Sa kabilang panig, hinihila ka nito ng walang awa pababa, sa kakulangan, pangamba, at limitasyon. At ang nagtatakda kung nasaang panig ka ay hindi ang iyong diploma, pamilya, o swerte. Ito ay ang iyong isipan. Ang mga iniisip na iyong pinapangalagaan araw-araw. Tandaan ko ng malinaw ang araw na yon nang naging maliwanag ito sa akin. Lubos akong naghirap. May utang ako ng higit sa kinikita ko. Ang telepono ko ay palaging tumutunog dahil sa mga naniningil. Parang nabubuhay ako sa isang walang katapusang siklo, isang di nakikitang bilangguan. Dito ko unang nabasa ang isang bahagi ni Napoleon Hill na nagpahinto sa akin. Sinabi niya na ang pera, kapag dumadating ng malaki, tinatawag niya itong malaking pera, ay dumadaloy ng madali sa mga nakahanay sa tamang panig ng agos. At ang agos na ito ay gawa sa pag-isip. Para itong bagay na mula sa ibang mundo. Pag-iisip. Paano mababago ng iniisip ko ang balanse sa aking bank account? Ngunit nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ipinaliwanag ni Hill na ang mga positibong emosyon, pananampalataya, pasasalamat, sigla, ay ang gasolina na nagpapagalaw sa agos patungo sa kayamanan. Ang mga negatibong emosyon, takot, pagdududa, pagkakasala, ang nagpapabagal sa iyo laban dito. Doon ko naunawaan, sa loob ng maraming taon, nasa maling panig ako. At ang pinakamasama, akala ko ay laban sa akin ang mundo. Ngunit sa totoo lang, ang kalaban ay ang aking mga pag-isip. Hindi ako naniwala na karapat-dapat akong magkaroon ng higit pa. Naramdaman ko ang pagkakasala sa pagnanais ng pera. Iniugnay ko ang kayamanan sa kasakiman, makasariling pag-isip, at lamig ng damdamin. At nang hindi ko namamalayan, ako mismo ang pumipigil sa sarili ko. Alam mo ba ang pinakakakaiba? Hindi lang ito filosofiya. May siyensya ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang mga negatibong pattern ng pag-isip ay nagpapagana sa limbic system na responsable sa mga tugon sa takot at pagprotekta sa sarili. Pinipigilan nito ang access sa prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa pagkamalikhain, pagpaplano, at paggawa ng desisyon. Sa madaling salita, kapag iniisip mo ang kakulangan, literal kang nagiging mas mahirap makahanap ng mga solusyon. At hindi ko ito sinasabi bilang isang tao na nagbasa lang ng libro at nagdesisyong magturo. Naranasan ko ito. Ako ang taong binibilang ang mga barya bago pumasok sa tindahan. Na nagpapanggap na abala upang hindi lumabas kasama ang mga kaibigan dahil wala akong pera para sa isang kape. Nakasabi na ako ng hindi sa mga oportunidad dahil naniwala akong hindi ito para sa akin. At dito pumapasok ang pinakamahalagang punto, maaari mong baguhin ang panig mo sa agos na ito. Hindi ito mabilis. Hindi ito mahika. Pero possible.
Nagsisimula ito sa maliliit na pagbabago sa pag-isip. Palitan ang hindi ko kaya ng paano ko kaya ito gagawin. Palitan ang mahirap ito ng ano ang kailangan kong matutunan para magawa ko ito. Sa bawat pagkakataong ginagawa mo ito, binabago mo ang iyong frequency. At dahan-dahan, ang frequency na iyon ay nagsisimulang maghikayat ng mga bagong tao, bagong ideya, at bagong oportunidad. Maraming nagtatanong sa akin, pero Bob, paano ako magiging positibo kung gulo ang realidad ko? At palagi kong sinasabi, ang panlabas na realidad ay refleksyon ng panloob. Nagbabago ka muna sa loob. At saka ang mundo sa paligid mo ay sumusunod. Hindi ko sinasabing madali ito. Pero simple lang. Magsimula kang obserbahan ang mga iniisip mo. Kunin ang papel at panulat at isulat ano ang mga paniniwala mo tungkol sa pera. Akala mo ba mahirap ito makuha? Na kailangan dumaan sa malaking paghihirap? Na hindi ito para sa'yo? Na ang mga mayayaman ay makasarili? Bawat isa sa mga paniniwalang ito ay nagtutulak sa'yo patungo sa maling panig ng agos. Gusto kong gawin ang isang simpleng ehersisyo kasama ang mga tao. Pumikit ka at isipin ang buhay mo kung kumikita ka ng eksaktong pera na kinikita mo ngayon, pero buwan-buwan, hindi taon-taon. Ano ang itsura ng bahay mo? Ano ang gagawin mo kasama ang mga anak mo? Anong mga lugar ang bibisitahin mo? Ano ang pakiramdam ng paggising ng walang bigat sa dibdib? Ngayon, kung may boses sa loob mo na nagsabi, masyado to para maging totoo, iyan ang boses na kailangan mong patahimikin. Kasi iyon ang boses na pumipigil sa'yo. At hindi iyan ipinanganak kasama mo. Tinuruan ka nito. Siguro ng mga magulang mo. Ng paaralan. Ng lipunan. Pero ngayon responsibilidad mo nang piliin kung patuloy mo itong pakikinggan o babaguhin mo ang plaka. Naalala ko ang usapan ko sa isang negosyanteng milyonaryo. Sinabi niya sa akin, Bob, alam mo ba bakit karamihan sa mga tao ay hindi kailanman yumaman? Kasi nagdududa sila sa simula at sumuko bago pa man umubra. Nanatili iyon sa isip ko. Marahil ikaw ang dumaranas ngayon ng eksaktong iyon. Nagdududa. Marahil iniisip mo na hindi ito para sa'yo. Ngunit hayaan mo akong sabihin ang isang bagay na maaaring baguhin ang lahat, ang pera ay nasa labas. Marami. Lumilipad-lipad araw-araw. At naghahanap ito ng isang tao na tama ang pag-isip upang tanggapin ito. Maaari kang maging taong iyon. Basta't magpasya kang palitan ang pagdududa ng pananampalataya. Ang takot ng pagkilos. At ang pagkakasala ng pahintulot na mamuhay ng mas mabuting buhay. Isipin mo ito, ikaw ba ay lumalangway pabor o laban sa agos? Sapagkat ang yaman ay hindi nangangailangan ng supernatural na pagsisikap. Kailangan ito ng pagkakatugma. At nagsisimula ito sa iyong isipan. May isang batas, kasing totoo ng grabidad, na tumutukoy kung magkano ang pera na iyong kikitain. Hindi mahalaga sa ang bansa ka nakatira, anong kurso ang natapos mo, o kung anong larangan ang iyong tinatahak. Walang eksesyon ang batas na ito, hindi ito humahatol, hindi ito naawa sa malulungkot na kwento. Ito ay gumagana lamang. Tinatawag itong batas ng kapalit. Sinasabi ng batas na ito na ang halaga na matatanggap mo ay direktang konektado sa tatlong bagay. Una, ang pangangailangan sa iyong ginagawa. Pangalawa, ang iyong kakayahan sa paggawa nito. At pangatlo, kung gaano kahirap humanap ng papalit sa iyo. Medyo natagalan bago ko ito naintindihan. Pero nang maunawaan ko na, naging malinaw ang lahat. Noon, iniisip ko na ang pera ay dumarating dahil sa swerte. O sa magandang trabaho. O sa mabait na amo. Pero hindi iyon totoo. Ang pera ay sagot sa halaga na iyong ibinibigay. At ang halaga ay isang simpleng ekwasyon, kapag mas kakaiba ang ginagawa mo, at mas magaling ang pagkakagawa mo nito, mas malaki ang iyong babalik na kita. Ngayon pakinggan mo dahil dito nakatago ang lihim. Karamihan sa mga tao ay nakatuon sa unang punto, ang pangangailangan. Pero halos lahat ng larangan ay may pangangailangan na. Palaging may tao na nangangailangan ng pagkain, transportasyon, edukasyon, kalusugan, teknolohiya, libangan. Nandyan na yon. Hindi mo kailangang mag-imbento ng bago. Ang tunay na magpapabago at magpapalit ng laro para sa iyo ay ang pangalawang punto, ang iyong kakayahan. Naunawaan ko ito nang iniwan ko ang pagiging bombero at nagsimula ng isang kumpanya sa paglilinis. Wala akong diploma, wala akong koneksyon, pero may pagpipilian ako.
Maaari akong maging isa pang tagalinis ng opisina, o maaari akong maging pinakamahusay na tagalinis na nakita ng lungsod. Pinili ko ang pangalawa. Nag-aral ako ng mga teknik sa paglilinis mula sa mga taong may taon na akong nauna. Natutunan ko ang tungkol sa kahusayan, organisasyon, pati na ang chemistry ng mga produkto. Sa maikling panahon, nililinis ng kumpanya ko ang mga opisina na dati ay kumuha ng mga kumpanyang 10 beses na mas malaki. At lahat ng ito ay dahil pinili kong maging mahusay. At ito ang hindi gustong marinig ng karamihan, ang kahusayan ay nangangailangan ng pagsisikap. Hindi ka maaaring maging pangkaraniwan at maghintay ng pambihirang resulta. Pero kung magbibigay ka ng buong dedikasyon, tunay na mastering ang iyong ginagawa, magsisimulang mapansin ka ng buong merkado. At dito pumapasok ang pangatlong punto ng batas, ang hirap palitan. Kasi kapag ikaw ay pangkaraniwan, sino man ay pwedeng pumalit sa'yo. Pero kapag ikaw ay pambihira, nagiging kailangan ka. At ang mga taong kailangan ay hindi kailanman nauubusan ng pera. Gusto mo bang kumita ng higit pa? Tumigil ka na sa pagtingin sa iyong sahod at magsimula kang tumingin sa salamin. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat, mahusay ba ako sa ginagawa ko? Kung aalis ako ngayon, gaano katagal bago may makahanap ng papalit sa akin na may parehong dedikasyon, parehong passion, at parehong antas ng resulta? Kung ang sagot ay isang araw, alam mo na kung saan ka dapat mag-improve. Ang konseptong ito ay naangkop sa lahat. Kahit ikaw ay isang super ng API, barbero, guro, programmer, tindero, hindi mahalaga. Nakikita ang kahusayan sa lahat ng antas. Nakilala ko ang isang waitress sa Los Angeles na kumikita ng mahigit 70,000 euro kada taon sa mga tip lamang dahil ang serbisyo niya ay isang karanasan. Bumabalik ang mga tao para lang mapagsilbihan siya. Nakuha niya ang mga batayan at nagdagdag ng antas ng serbisyo na walang inaasahan. Resulta: mahirap siyang palitan. May mga taong maririnig ito at iisipin, pero Bob, wala akong talento, hindi ako matalino, wala akong oportunidad. Ako rin ganoon noon. 2 buwan lang akong nakapag-aral sa high school. Mabagal akong magbasa. Wala akong kakilala. Ang tanging mayroon ako ay isang desisyon, hindi ako magiging ordinaryo. At iyon ang sapat para magsimula ang pagbabago. Pinagtibay ito ng agham. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge ang nagpakita na ang pinakamahalagang salik sa pangmatagalang tagumpay sa propesyon ay hindi edukasyon, at hindi kapaligiran. Ito ay ang growth mindset. Ang mga taong naniniwala na kaya nilang umunlad at patuloy na nagsisikap ay nakakamit ng mas magagandang resulta, kahit na sila ay nagsimula ng nasa likod. Kaya heto ang hamon para sa iyo, gaano katagal sa araw mo ang inilalaan mo para maging mas mahusay sa ginagawa mo? Ilang minuto ang ginugugol mo sa pag-aaral ng iyong larangan, paghahanap ng mga mentor, at masining na pagpraktis upang umunlad? Kasi karamihan ng tao ay mas maraming oras ginugugol sa pagpili ng palabas sa di, kaysa sa pagtatayo ng sariling pinansyal na kalayaan. Maaari mo itong baguhin ngayon. Pumili ng isang kasanayan lamang. Isang lang. At magdesisyon kang maging isang halimbawa dito. Maaaring ito ay pagsasalita sa publiko, pagbebenta, pag-edit ng video, pagluluto, pag-aayos, pamumuno, pagtuturo, kahit ano paman. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang ginagawa mo, kundi kung gaano kakahusay gawin ito. Naalala ko ang isang kliyente na aking inupahan noon pang mga taon na ang nakakaraan. Ang tanging gawain niya ay ayusin ang aking schedule. Isang simpleng trabaho. Pero ginawa niya ito ng may labis na pag-iingat, katumpakan, at inisyatiba, na halos imposibleng maisip ang araw-araw na buhay nang wala siya. Resulta: kumita siya ng 3 beses na mas malaki kaysa sa ibang katulad na katulong. Dahil naunawaan niya ang batas na ito. At in-apply niya ito. Ngayon nasa sayo na. Huwag asahan na pahahalagahan ng mundo ang isang bagay na hindi mo pinapahalagahan sa sarili mo. Simulan mong maging hindi mapapalitan. At hahanapin ka ng pera. Iyan ang batas. Hindi ito bumabagsak. Hindi ito kailanman nabigo. At hindi ito magsisimulang mabigo ngayon. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay nila sa isang sistema na hindi talaga gumagana. Isang sistema na itinuro ng kanilang mga magulang, pinatibay sa paaralan, at tinanggap ng lipunan bilang ligtas na landas. Ang tinutukoy ko ay ang pagpapalit ng oras para sa pera. Ito ang unang modelo. At alam mo ba ang problema?
Ginagamit ito ng 76 sa bawat 100 tao. Ngunit hindi ito gumagana. Hindi ito kailanman naging epektibo. At hindi ito kailanman gagana. Isipin mo, mayroon kang 24 na oras sa isang araw. Kahit magtrabaho ka ng 10, 12 o 14 na oras bawat araw, maaabot mo ang hangganan. Ang oras ay nauubos. Ang kinikita mo ay nakatali sa iyong pisikal na presensya at direktang pagsisikap. Maaaring makakuha ka ng dagdag sahod dito, promosyon doon. Ngunit ang ekwasyon ay nananatiling hindi patas. Ibinibenta mo ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka, ang iyong oras, para sa isang bagay na palaging bumababa ang halaga. Natutunan ko ito sa pinakamahirap na paraan. Nagtrabaho ako buong araw. Nag-overtime. Nagbigay ng buong puso. Ngunit, hindi kailanman sapat ang pera. Palaging kulang. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko, hindi mahalaga kung gaano ko pagsikapan, sira na ang sistemang ginagamit ko. At panahon na upang basagin ito rin. Ang ikalawang estratehiya ay tila mas may pag-asa, hayaan ang pera na magtrabaho para sa iyo. Dito ka nag-invest ng pera upang kumita ng mas marami pang pera. Ngunit may isang mahalagang detalye, karamihan sa mga tao na sumusubok nito ay nasa lohika pa rin ng unang modelo. Nagsisave sila ng kaunti sa kanilang kinikita, inilalagay ito sa kahit anong investment, ngunit hindi nila nauunawaan ang ginagawa nila. Resulta, nawawalan sila ng pera. O kaya'y maliit lang ang kita na hindi talaga nakakaapekto sa kanilang buhay. Ang pag-invest ay nangangailangan ng kaalaman at estratehiya. At higit sa lahat, kailangan mong magkaroon ng pera na ma-invest. At kung ikaw ay nakakulong sa unang modelo, mahirap magkaroon ng sapat para makapag-invest ng malaki. Doon ko natuklasan ang ikatlong modelo. At ito ang nagbago ng lahat. Dito ka lumilikha ng maraming pinagkukunan ng kita. Gumagawa ka ng mga sistema na kumikita kahit hindi mo ginugugol ang oras mo dito. Narito ang sikreto, hindi ito tungkol sa pagtaas ng trabaho. Ito ay tungkol sa pagbabago ng pag-isip. Maraming tao ang nagkakamali na ang maraming pinagkukunan ng kita ay pareho ng maraming trabaho. Hindi ito pareho. Ang pagkakaroon ng 2, 3, o 4 na trabaho ay magpapagod lang sa iyo ng mas mabilis. Hindi ko sinasabi na ibenta mo ang iyong enerhiya. Sinasabi ko ay bumuo ng mga channel, estruktura, mekanismo na nagpapatuloy kahit ikaw ay nagpapahinga. Isipin mo na may online course ka na nagbebenta habang natutulog ka. Isang YouTube channel na kumikita habang naglalakbay ka. Isang ebook na dina-download sa kabilang panig ng mundo habang kumakain ka ng almusal. Iyan ang multiple income. Iyan ang kalayaan. At ito ang isang katotohanan na maaaring makainis, hindi mo kailangang maging henyo para gawin ito. Hindi ako henyo. Basta handa lang akong matuto, magsagawa, at mag-adjust. Nang mapagtanto ko na mas malaki ang kinikita ko habang natutulog kaysa sa dati kong trabaho habang gising, nagulat ako ng husto. Bakit hindi ito itinuro sa akin noon? Dahil, tandaan mo, ayaw ng sistema na malaman mo ito. Hindi ito tinuturo sa paaralan. Hindi ito hinihikayat ng mga kumpanya. Karamihan sa mga pamilya ay hindi pa nga naintindihan ang konsepto. Pero tingnan mo ang mga numero, isa lamang sa bawat 100 tao ang gumagamit ng modelong ito. At ang isang iyon ay may hawak ng higit sa 70% ng lahat ng pera na umikot. At baka isipin mo, pero wala akong dagdag na pinagkukunan ng kita. Ayos lang. Magsimula ka sa isa. Isa lang. At hindi kailangang malaki ito sa umpisa. Kailangan lang itong maging tuloy-tuloy. Maaaring isang simpleng serbisyo. Isang kaalaman na maibabahagi mo. Isang produkto na pinaniniwalaan mo. Binuksan ng internet ang mundo ng mga posibilidad. Hindi kailanman naging ganito kadali ang paggawa ng mga pinagkukunan ng kita. At ang pinakamaganda, marami sa mga ito ay halos walang gasto sa pagsisimula. Isang halimbawa na hindi ko malilimutan ay isang matandang babae na nakilala ko sa isang seminar. Nakaretire na siya, simple ang pamumuhay pero may passion sa pagluluto. Nag-usap kami at nagdesisyon siyang magsimulang mag-video ng simpleng mga recipe gamit ang kanyang cellphone. Sa loob ng ilang buwan, nakakuha siya ng libu-libong taga-subaybay. Pagkatapos, naglabas siya ng ebook para sa mga nagsisimula sa pagluluto. At di nagtagal, nagsimulang magbenta ng mga online na kurso.
Sa loob ng hindi pa umaabot sa 1 taon, ang kanyang pensyon ay isa na lamang sa mga pinagkukunan ng kita. Hindi siya bata. Hindi siya tech-savvy. Pero nagdesisyon siyang magsimula. Yan ang gusto kong maintindihan mo. Hindi mo kailangang malaman lahat. Kailangan mo lang magsimula. Kailangan mong sirain ang siklo. Kailangan mong lumabas sa survival mode. At pumasok sa creation mode. Ngayon, tingnan mo kung gaano ito kalakas. Nagbibigay sa iyo ng hininga ang multiple income sources. Nagbibigay ito ng lakas. Nilalaya ka nito mula sa pag-asa sa isang sahod lang. Yung takot na mawalan ng trabaho. Yung kaba tuwing katapusan ng buwan. Mawawala yan kapag may pera kang pumapasok mula sa iba't ibang lugar. At isa pang mahalagang punto, ang ilan sa mga pinagkukunan ay malalaki, ang ilan ay maliliit. Pero lahat ay mahalaga. Lahat ay nagpapalakas ng iyong financial flow. At ang pinakamaganda, maaari mong buuin ang mga ito base sa iyong buhay. Sa mga bagay na mahal mo. Sa mga bagay na alam mo na. Sa mga bagay na hawak mo ngayon. Isang bagong pananaliksik mula sa Harvard Business Review ang nagpakita na ang mga profesional na may maraming pinagkukunan ng kita ay nag-ulat ng mas mataas na antas ng personal na kasiyahan, pagkamalikhain, at kalayaan. At hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pakiramdam na kontrolado mo ang iyong buhay. At iyon, kaibigan ko, ay walang katumbas na halaga. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon ay, hanggang kailan mo hahayaang mabuhay ka sa isang modelo na hindi kailanman nilikha upang palayain ka? Magpapatuloy ka bang ibenta ang iyong oras? O sisimulan mo nang buuin ang isang bagay na lalago kahit kapag tumigil ka na? Nasa iyo ang desisyon. Narito na ang daan. Ipinapakita ko lang sa iyo ang pinto. Ikaw ang magpapasya kung tatawid ka. Nagbago na ang mundo. At patuloy itong nagbabago ng mas mabilis kaysa dati. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay sinusubukang umasenso sa isang bagong kalagayan gamit ang mga lumang patakaran. At ito ay hindi talaga gumagana. Nasubukan mo na bang gumamit ng lumang mapa upang makarating sa isang lugar na ganap na binago? Ganito ang nangyayari kapag sinusubukan nating gamitin ang mga lumang paraan ng pagkita ng pera sa isang mundong hindi na gumagana sa dati nitong paraan. Noon, malinaw ang landas, mag-aral, kumuha ng magandang trabaho, magtrabaho ng mabuti, mag-ipon, at magretiro ng ligtas. Ngunit matagal nang hindi gumagana ang ganitong plano. Ngayon, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang iyong diploma, gaano kakatapat sa kumpanya, o kung ilang oras kang nagtatrabaho ng sobra. Wala itong garantiyang magdadala sa iyo sa tagumpay. At kahit na ito ay marahil ay mahirap tanggapin, ito ang katotohanan. Ang dating seguridad ay naging isang modernong ilusyon. Ngunit kasabay ng pagbabagong ito ay dumating ang isang malaking pagkakataon. Hindi kailanman naging ganito kadali ang paglikha ng mga pinagmumulan ng kita sa buong mundo, sa murang halaga, gamit lamang ang isang cellphone at internet. Posibleng makapagbigay ng halaga, magbenta ng mga produkto, mag-alok ng serbisyo, magturo ng mga kasanayan. At maabot ang mga tao sa kabilang dulo ng mundo, kahit pananinirahan ka sa maliit na bayan o hindi umaalis ng bahay. Hindi na hadlang ang heograpiya sa iyong kita. Ang tanging bagay na maaaring pumigil sa iyo ngayon ay ang paraan ng iyong pag-isip. Kaya naman paulit-ulit kong sinasabi, kailangan mong matutong bumura ng mga dating natutunan, at matutong muling matuto. Tulad ng sinabi ni Alvin Toffler, ang mga analpabeto ng ika-20 siglo ay hindi ang mga hindi marunong magbasa o magsulat, kundi ang mga hindi kayang magbago. Marami pa rin ang nakulong sa isang mental na modelo na iniugnay ang tagumpay sa katatagan. Ngunit ang mundo ngayon ay nagbibigay gantimpala sa pagiging flexible, malikhain, at mabilis kumilos. Habang mas matagal kang magtagal bago mag-adjust, mas mahirap makasabay. Araw-araw akong natututo muli. Noong nagsimula ako, wala pang internet katulad ng sa ngayon. Iba ang mga gamit, mga channel, at paraan ng paggawa ng negosyo. Ngunit hindi ako tumigil sa pag-aaral, pagmamasid, at pagsubok ng mga bago. At ito mismo ang nagpanatili sa akin sa unahan. Kailangan mong maunawaan, hindi titigil ang mundo para hintayin ka. Tatakbo ka kasama nito o mahuhuli ka. Marahil iniisip mo na wala kang oras para matuto ng bago o huli na para magbago ng landas. Ngunit hindi iyon totoo. Walang edad para magsimula muli. Walang katapusan kung ikaw ay buhay pa.
Nakakita na ako ng mga tao na higit sa 60 taong gulang na nakapagtayo ng mga digital na imperyo. At nakita ko rin ang mga batang matatalino na naipit sa mga pangit na trabaho dahil sa takot sumubok. At ang pinakamahalaga, hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Maaari kang magsimula ng maliit, maghanap ng mga mentor, kumonekta sa mga taong naglakbay na sa landas na yon. Ngayon, may mga komunidad, mga kurso, at buong mga network na nakalaan upang tulungan ang mga handang gumawa ng unang hakbang. Nandyan ang kaalaman, handang gamitin. Ang tanong ay, gagamitin mo ba ito o palalampasin? May isang sandali sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nang matanto ko na ang negosyo ko ay maaaring gumana sa maraming bansa ng sabay-sabay, kahit na nasa bahay lang ako. Nagdulot iyon ng matinding gulat sa akin. Napagtanto ko na hindi na ako limitado sa lokal na merkado. Maaari akong magbenta ng isang programa sa Estados Unidos, magkaroon ng kasosyo sa Japan, isang affiliate sa Pilipinas, at isang kliyente sa Europa, lahat sa iisang araw. Hindi iyon magiging posible kung ako ay nanatili sa lumang mentalidad. Ngunit pinili kong mag-adapt. At ito ang gusto kong gawin mo ngayon. Piliin mong mag-adapt. Piliin mong matuto ng bago. Piliin mong tuklasin ang mga posibilidad. Dahil totoo ang mga ito. Maaari kang magtayo ng isang sistema ng kita na gagana kahit natutulog ka. Maaari mong gawing otomatiko ang bahagi ng iyong pagsisikap at palawakin ang iyong abot. Ngunit wala sa mga ito ang mangyayari kung patuloy kang susubukang gawin ang lahat sa dati mong paraan. Tignan mo, karamihan ng mga tao ay naghahanap ng seguridad. Ngunit alam mo ba ang hindi nila napapansin? Ang tunay na seguridad ay nasa pagkakaroon ng mga opsyon. Pagkakaroon ng maraming pinagkukunan ng kita, mga kasanayan na maaaring ilipat, kontrol sa iyong oras at mga desisyon. Iyan ang kalayaan. Iyan ang kapangyarihan. At bukas ito para sa mga may tapang na magbago. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang sinusubukan mong protektahan na hindi na gumagana? Anong patakaran, ideya, o luma mong takot ang humahadlang sa'yo? Hanggang kailan mo pa ito hahawakan? Kung gusto mo ng ibang resulta, kailangan mo ng ibang pag-isip. Ang nagdala sa'yo dito ay hindi ang magdadala sa'yo pasulong. Ang mundong ito ay para sa mga mabilis mag-adapt. Para sa mga natututo, nakakalimot at natututo ulit. Para sa mga kumikilos kahit natatakot. Para sa mga tumatanggap na ang bago ay maaaring nakakakilabot. Ngunit ang pananatili sa luma ang tunay na pumipinsala sa anumang pagkakataon ng kalayaan. Hindi ang tamang panahon para magbago ay kapag perpekto na ang lahat. Ngayon na yon. Dahil ang panahon ay dadaloy kahit paano. Ang tanong ay, pag dumaan na ang panahon, nasa parehong lugar ka pa rin ba o nabubuhay ka na ng buhay na palagi mong hinahangad? Ang desisyon ay sayo. Ngunit ang panahon ay hindi naghihintay sa kahit sino. Lahat ng ibinahagi ko dito ay maaaring ibuod sa isang simpleng katotohanan, hindi ka limitado ng kung ano ang meron ka o kung ano ang naranasan mo hanggang ngayon, limitado ka lamang ng kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Kapag naunawaan mo na ang iyong isipan ang tunay na larangan ng digmaan at ang iyong kita ay maaaring dumami kapag binago mo ang nangyayari sa loob mo, lahat ay magbabago. Hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng mas marami. Ito ay tungkol sa tamang pag-isip. At sa pagkilos ng may layunin. Ngayon, kung ito ay may kahulugan sa iyo, handa ka na sa susunod na hakbang. Ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isang antas pa sa iyong pag-unlad ng karunungan, at ilalapit ka pa sa bersyon ng iyong sarili na kabilang sa piling 1% ng mga tao na tunay na namumuhay ng malaya. Panoorin mo ito ngayon dahil kung magpapatuloy kang mag-commit, lalabas ka roon na 1% ng mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon. Salamat sa pagsama sa akin dito. Hinihintay kita doon.